Dito sa Pampanga, pag sinabing tusino, actually, pindang ang tawag doon. Pindang yung old term para doon sa tusino. Kasi marami sa mga tusino ngayon, talagang factory na yung gumagawa. Pero yung original po na tusino, tama po, mano-mano. Mano-mano po. Pindang baboy. Oo, pindang babi. So, si Ate Rosie ay 21 years nang gumagawa ng pindang babi. Pindang ako. Bakit po? Kasi pag halimbawa yan natirang ganyan, gagawin namin pindang. Ay, tama. Kasi hindi naman po lahat ng baboy mabibenta. ay nabibenta. So, imbis na masira, Gagawin namin gagawin pindang. ninyong pindang. Sa paggawa ng pindang babi, lalagyan ng pinaghalong asin at asukal ang mga pork chop. Ganito po yung traditional na paraan ng paggawa ng tusino. Okay, tapos po, ganyan na yon. Kailangan anuhin. Bakit po? Para pumasok yung lasa. Okay. Halo-halo lang. Hanggang matunaw yung asin sa asukal. Okay. Sino po nagturo sa inyo na paano magpindang? Mother ko. Magkano naman po ang benta ninyo dito? 420. 420. Kasi yung sariwa niya 400. Hahaluin lang ito hanggang sa matunaw ang asin at asukal. After one day, yung ganito, magiging ganito yung itsura niya. Ito, medyo fermented na to. Okay. Wow! Third day to. Ito 3 araw na. Malagkit na saka siya. May asim na siya. Oo, maasim. Pero matamis pa rin to. Hindi na ganun katamis. Mas maasim na talaga. Medyo maasim-asim na parang hamon. Gaano katagal po itong i-ferment? Hindi, depende kasi sa bibili. Oo. Merong bibili na gusto nila yon, Oo. yung bagong gawa. Meron naman medyo maasim, eto pa lang. Pagka maasim, sasabihin, eto na. So yung original na tusino, ganito talaga. Pero syempre ngayon yung tusino, mas Matamis. matamis na siya. Pero kung ikaw ay talagang tubong Pampanga, alam mo na ang original na tusino, maasim-asim ng kaunti. Katulad nitong pinda.